Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Doon sa nakaraang natapos na SONA ni Bongbong Marcos, ang pinaka-highlights nun yung sa flood control project, di ba? Ngayon, sabi niya, mahiya naman daw kayo doon sa mga taong kumukubra doon sa pondo ng flood control project. Ngayon, meron daw masasampulan at kinukuha na nga niya yung mga report sa DPWH para daw malaman kung sino-sino yung mga kumikickback, humihingi ng for the boys, di ba? O humihingi ng porsyento doon sa budget ng flood control. Ngayon, alam naman natin na ang administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon, kapag hindi nila nakukuha yung gusto nila, ang tinatarget yung mga pinag-iinalaan nilang sumusuporta sa mga Duterte. At kapag hindi nila nakuha yung gusto nila, isa sa mga ano yun pag hindi nila nakukuha yung gusto nila, yun yung kanilang tinatrabaho. Ngayon, ito, dahil dun sa direktiba ni Bongbong Marcos na sasampahan daw ng kaso yung mga tiwali daw pagdating sa flood control project, mukhang si Senator Chis Escudero ngayon yung kanilang pinag-iinitan dahil hindi pa man katatapos pa lang ng talampati ni Bongbong Marcos nung Monday, mukhang ito na, naglabas na kagad ng isang demolition job o isang pagbira kay Chis Escudero dahil pinaparatangan siya ngayon dito na isa siya sa mga nakikinabang sa flood control project. So ito, panoorin po natin itong balitang to para malaman natin kung talagang tinatarget na ba siya ngayon na administrasyon ni Bongbong Marcos kasi siya yung nanalang Senate President Ang balita kasi natin, ang minamanok talaga ng administrasyon na to si Tito Soto. Kaso dahil nga natalo, mukhang ito nga, mukhang tinatrabaho na si Chis Escudero at mukhang siya yung masasampulan ngayon itong taon na to. So ito, panoorin po natin. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Cheese. Nahulikam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Ang mainstream media, no, meron na kagad silang bansag sa issue ni Chis Escudero, which is yung ham and cheese issue na wala na raw na ganyan ngayon dahil talagang mukhang siya yung pupuruan dahil nahulikam daw na si Chis Escudero bumisita raw sa House of Representatives ng 2 beses. So, may mali ba na bumisita ang isang kawani ng gobyerno sa ibang departamento? So, yun ang pinalalabas nila ngayon dito na may mali daw o may mali siya yung pagpunta ni Chis Escudero sa House of Representatives. Yan ang alamin natin kung bakit. Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Diba? Parang sa balita, parang kala mo, guilty na kagad yung nangyari sa nakita nilang ebidensya daw. Diba? Parang kahit daw takpan mo, talagang lalabas, uusok at uusok. So, dyan pa lang parang hinahatulan na kagad si Chis Escudero na guilty kung ano man yung pinaparatang nila dito. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimithi. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing Hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa... Tingnan nyo yung spekulasyon dito,
pumunta siya sa opisina raw ni House Speaker Romualdez kay Tambaloslos. So hindi pa natin sigurado kung talagang doon ang punta niya. Kasi parang ang nagbigay ng ng espekulasyon itong politico.com na sinasabi na pumunta nga raw si Escudero sa House of Representatives at dumiretso raw dito sa opisina ni Tambaloslos. Pero hindi pa naman kasi kung titingnan nyo naman yung video, saan ba nanggaling yung video? Sa loob ng House of Representatives. So ibig sabihin, congressman yung nagbigay ng footage na yan dito sa politico.com. So doon pala makikita mo na may something smell fishy na kagad. May mali siya na kagad yung video na inilabas na hindi man lang kinukonfirm muna sa Chris Escudero, hindi man lang kinonfirm muna kay Tambaloslos kung talaga bang pumunta si Escudero sa kanyang opisina. So nagbase lang kagad sila rito sa video na dumating si Escudero dito sa House of Representatives. Walang pinagkaiba sa mga ebidensyang pinapakita nila sa mga hearing sa Senado at sa Kongreso na kapag ikaw na-picturean, yun na kagad ang ginagamit na ebidensya, tapos naggumagawa na kagad sila ng senaryo kung ano yung nangyari. Na hindi man lang muna tinatanong yung concerned people o concerned person tulad ni Escudero kung siya totoo bang pumunta sa House of Representatives, kung totoo bang sa opisina siya ni Tambaloslos pumunta. Di sana si Tambaloslos tanungin din, Tambaloslos, totoo bang pumunta sa inyo si SP Escudero? Di ba? Dito kasi may hatol na kagad yung mainstream media at parang pinalalabas na totoong ginawa ni Escudero. Ang petsa, November 30, Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng National Ano naman ngayon kung pumunta si Escudero doon? Hindi pa nga natin alam kung ano nga naging purpose niya, bakit siya pumunta ron pero parang hinahatulan dito. Again, hindi ako kumakampi kay Escudero, kumbaga tayo, gigitna muna tayo. Kasi ang dating kasi parang yung conclusion nila is totoong nangyari na pumunta kagad. May mali siya yung pagpunta ni Escudero doon sa opisina ni Martin Romualdez. Tapos dahil siya yung kaunahang Senate President na dumalaw daw sa House of Representatives sa kasagsagan daw ng bicameral conference, binibigyan kagad ng mali siya. So, wag ganun. Bad yung ganun. Alamin nyo muna kung ano ba yung naging purpose kung bakit siya pumunta doon. Tanungin yung kabilang side din kung totoo bang nagpunta at kung ano yung napag-usapan nila para ibangganin nyo kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Senator Loren Legarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026. Ayan. Yan ang sinasabi natin, mukhang tinatrabaho na itong si Escudero at saka si Joel Villanueva. Kasi pinalalabas nila rito na itong dalawa yung nakakuha na pinakamalaking insertion pagdating sa national budget natin. So, ang tanong dyan, bakit sila lang? Bakit sila lang yung pinipinpoint? Bakit parang ginagaya yung nangyari kay Vice President Sara Duterte na bakit ina-isolate mo lang sa isang tao? Tulad sa confidential funds. Vice President lang ba yung may confidential funds? Sa pagkakaalam natin, maraming ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na yung Office of the President, may mga malalaking budget ng confidential funds. Pero bakit yung Office
Office of the Vice President lang yung iniimbestigahan. Again, ito naman kay Escudero. Sabihin na natin for the sake of arguments, meron talaga siyang insertion para dyan sa budget na yan. Ang tanong, siya lang ba yung may insertion? At bakit siya lang ngayon yung pinupuna rito? Yung mga congressman ba walang insertion? Ang balita natin, si Speaker daw meron din daw insertion. Yun ang sinasabi na para daw sa flood control project. Yun yung balita dyan sa lumalabas. So, hindi lang si Tambaluslos yung may insertion daw. May mga congressman pa na may mga insertion din sa mga senador. Diba? Sa 24 na senador na natapos na yung natalo nakaraan o hindi na tumakbong senador, yun ba mga walang insertion? Kasi maliit man o malaki, 1 billion ba yan, 100 million, 10 million, still insertion pa rin. So bakit parang ina-isolate, single out lang si Chis Escudero? Kasi nga, parang ito yung bawi rito ngayon kay Escudero dahil nga ibinasura yung impeachment. Dahil sinasabi nila na dahil daw kay Chis Escudero, naantala yung impeachment, hinarang niya. Baka Duterte din daw ito. So, ito na yung balik ngayon. Yung video na sinasabi nila na inilabas, galing sa House of Representatives. So, ibig sabihin, mukhang tatrabahuhin ng mga congressman itong si Chis Escudero dahil ang marching order ngayon ni Bongbong Marcos, panagutin yung may kasalanan kung bakit pumalpak yung gobyerno ni Marcos pagdating sa flood control. Bakit nabuking yung mga flood control insertion, yung mga budget, yung pagnanakaw dyan sa budget ng flood control project, nabubulilyaso. Di ba? Dahil kay Chis Escudero, dyan kumbaga parang gagamitin yung flood control na kapalpakan ni Marcos, ituturo niya yung ibang tao. Dahil doon nga, kumbaga para mailihis yung attention. Diba? Tingnan mo ano ba yung nilabas na balita rito na si Escudero daw tsaka si Villanueva yung may malaking budget insertion. Tapos yung flood control project, isinisingit, ipinapasok. So parang kinukonek nila na itong si Escudero tsaka si Villanueva naglalagay ng insertion para sa flood control project na bogus. Kaya nangyayari, pumapalpak yung flood control project at binabaha yung Pilipinas. So, para matugunan yung kapalpakan dito ni Escudero, at the same time, malihis yung atensyon, si Escudero ngayon yung pinakamainit, pinakamaingay na pwede nilang trabahuhin para mapagtakpan yung kapalpakan nito ni Bongbong Marcos. So, abangan natin kung ano yung magiging sagot dito ni Escudero. Ang balita ko, sasagot dito si Escudero tungkol dito sa aligasyon ng House of Representatives. At balita rin natin na medyo maanghang din daw yung mga bibitawan dito ni Escudero tungkol dito sa issue ng flood control project. So, abangan natin yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.